Mga katakaw-takot, kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, i-share na yan. Huwag solohin. Huwag sarilihin, baka atakehin ka sa puso. Halika, kwentuhan tayo sa kasagsagan ng dilim. Baybayin natin ang kadiliman habang nakikinig sa nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot, lalo pa kung hawak ko ang manibela ng lagim. Send na yung mga nakakasindak na stories nyo sa takawtakot@gmail.com para naman makisigaw at makitakot na rin ang iba. Kapag laking Samar ka, naririnig mo na ang makwento ng Biringan City, isang engkantadong kaharian sa Gandara, Samar. Mga dekada 70 hanggang 80 pa lang, laman na ito ng mga maritis noong unang araw na wala pang internet, social media, at wala pang kapuso mo Jessica Soho. Naikwento lang naman ito ng tiyahin ko na galing din sa mga ninuno namin. Pamagatan natin itong Carolina, ang unang biktima ng Biringan City. Noong mga bandang early 80s daw at mga dalaga pa ang mga tiyahin namin, naikwento sa kanilang magkakapatid ng isang lola naming relatives ang tungkol kay Carolina, isang dalagitang kiminataga sa Marsabayan ng Gandara. Siya nag-high school, isang mahinhing dalagita, at di masyadong palalabas para makipagbarkada. Hindi uma-attend ng sayawan o kaya di makikitang nagtatampisaw sa mga lawa at beaches sa coast ng Samar. Hindi rin matatawaran ang sipag nito para tumulong sa gawaing bahay, at minsan pa nga ay naiiwan ito sa sapa para tapusin ang labahan. Matalino si Carolina at dahil dito at gusto ng magulang niya na sa Maynila magkolehiyo dahil pumasa naman ito sa UP City o admission exam ng UP Diliman. Nakakapunta na naman minsan si Carolina sa Manila noong bata pa ito dahil isinasama siya ng kanyang ama kapag may mga bibilhin sakay ang barko na sa Katbalogan pa nakadaong noong araw. Mas mura ito kesa sa eroplano at limitado rin lang ang biyahe ng bus noong araw dahil hindi pa kagandahan ang National Highway. Ihahatid sana si Carolina sa Maynila ng kanyang ama dahil magpapasukan na, pero nagkasakit ito. Kaya walang choice si Carolina kundi ang bumiyahe mag-isa. Kampante naman ang mga magulang nito dahil matalino ang dalagita kahit na tahimik lang ito at di pala kaibigan. Noong nasa port ng Katbalogan na si Carolina, ay nakita niya ang barkong sasakyan niya at nagpaalam na ang mga pinsan niyang naghatid sa kanila. Natuwa si Carolina kasi ang ganda ng barko, parang di ordinaryo ang hitsura, tapos ang mga tao ay nakapostura, parang maayos lahat. Nahiya pa nga siya sa kanyang simpleng suot. Nagkataka siya dahil inalalayan siya ng porter na maayos ang uniforme at inihatid siya sa isang cabin room sa barko. Sabi niya ay ordinary lang ang ticket niya at sa double deck lang siya dapat. Pero sabi ng porter ay pawang mga trabahador lang daw ang naka-assign sa mga double deck. Hinayaan na lang niya at nagpahinga siya sa napakagandang cabin room na sa isip niya ay hindi niya afford ang presyo. Nakatulog siya ng mahimbing at nagising siya sa katok ng crew ng barko. Dinner time na pala at sinabihan siya nakahanda na ang hapunan sa upper deck. Nabigla na naman siya dahil mukhang mamahaling restoran ang dining area. Parang may party at kumpleto ang handaan. Sosyal ang mga pagkain at ang mga kumakain. Nagpakabusog na lang si Carolina kahit nagtataka siya sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Nang matapos ang dinner ay nagpasya siya magpahangin sa deck. Gabi na pero ang liwaliwanag ng kapaligiran ng barko, kumukuti-kutitap ang mga ilaw na parang Pasko. Medyo malamig ang hangin at napapikit siya para namnamin ang simoy. Nang biglang may kumausap sa kanya mula sa likuran. Isang makisig na lalaki, parang artista.
Nabigla siya at tinanong kung siya nga ba ang kinakausap nito. Naalangan si Carolina sa hitsura niya dahil parang sa pelikula lang niya nakikita ang mga ganitong postura. Napakagwapo na parang isang prinsipe. Nagpakilala itong si Carlos at tinatanong siya kung nag-enjoy ba siya sa paglalayag ng barko. Tumango naman si Carolina at sinabi nito na nahihiya pa nga siya dahil hindi siya bagay sa cabin room at lalo na ang kanyang kasuotan na nagmimistula siyang katulong kapag katabi si Carlos. Natawa lang si Carlos, niyaya siyang mamasyal sa palibot ng barko. Ipinakilala siya sa kapitan at iba pang crew ng barko. Hindi na nagtaka si Carolina, naisip niyang mayaman siguro si Carlos at kilala ang kapitan ng barko. Hanggang dinala siya sa isang salon sa loob ng barko. Pinaayusan si Carolina sa mga staff ng salon. Hindi na siya makahindi dahil mababait naman ang mga nag-aayos sa kanya. Namangha siya matapos siyang ayusan at bihisan na din ng napaka-eleganteng gown. Ngayon ay hindi na siya mahihiyang katabi si Carlos dahil nagmukha naman siya prinsesa sa ayos niya. Dinala siya ni Carlos sa itaas ng deck ng barko at doon ay may isang bar na walang tao pero may tumutugtog ng piano. Niyaya siya ni Carlos na sumayaw sa sweet na tugtog. Parang nabighani si Carolina at nawala ang hiya na pumayag sa imbitasyon ng binata. Parang nasa alapaap si Carolina habang isinasayaw siya ni Carlos. Di alintana ang oras. Nang mga oras namang iyon, sa bayan ng Gandara, nagkakagulo ang magulang at kaanak ni Carolina. Pinagsasabihan nito ang mga pinsan ng dalagita kung bakit nila ito iniwan sa pier gayong suspendido ang biyahe ng barko dahil biglang may sumulpot na bagyo sa dagat Pasipiko at apektado ang buong probinsya ng Samar. Ngunit pinaliwanag ng mga pinsan ni Carolina na maayos ang panahon sa port nang ihatid nila ang dalagita at nakita pa nila itong pumapanhik sa barko, kaya imposibleng hindi bumiyahe ang barko. Umiiyak na ang nanay ni Carolina dahil ayon sa isa nilang kapitbahay na pasakay din sana ng barko, wala nga raw pinayagan na isang barko ang maglayag sa buong araw na iyon. Kahit malakas ang ulan ay bumiyahe ang magpipinsan, kasama ang ina ni Carolina para hanapin siya sa pier ng Katbalogan. At napatunayan nga nila sa Coast Guard office doon sa pier na wala nang pinabiyahe na barko sa araw na yon dahil signal number 2. Hindi sila makapaniwala at buong pagtataka kung nasaan na si Carolina. Saan ito nagpunta gayong wala naman palang barko na pumalaot? Nagtungo sila sa estasyon ng pulis para i-report ang pagkawala ni Carolina. Umuwing lumuluha ang mag-anak at hindi na nila nakita si Carolina. Samantala, matapos isayaw si Carolina ay naupo sila ni Carlos at kinausap siya ng binata. Sinabi nitong matagal na niyang nakikita ang dalagita pero ngayon lang siya nagkalakas ng loob. Nagtaka namang tinanong ni Carolina si Carlos kung saan siya nito nakita dahil ngayon lang niya nakilala ang binata. Inamin ng binata na lagi siyang nakamatsyag kay Carolina kapag naglalaba ito sa sapa dahil tahimik lang ito at nag-iisa. Hindi gaya ng mga kapanabayan nito na ang iingay kapag nasa talon at sapa kapag sabay-sabay na naglalaba. Nagtapat si Carlos kay Carolina na mahal niya ito at gusto na niya itong isama sa lugar niya para makilala siya ng mga kaanak nito. Hindi makapaniwala si Carolina sa mga nasabi ni Carlos dahil napakabilis ng oras ay madami nang nangyayaring kaganapan sa kanilang dalawa. Sinabi ng dalagita kay Carlos na kailangan pa niyang magpaalam sa mga magulang kung papayag ang mga ito at isa pa ay nakatakda siyang mag-aral sa Maynila. Sabi ni Carlos na mas magaganda ang paaralan sa lugar nila, hindi gaya sa Maynila na magulo at puno ng polusyon. Bakit daw hindi niya subukang pasyalan muna ang lugar nila at baka sakaling magbago ang isip niya? Naisip ni Carolina, bakit nga ba hindi?
Tutal 1 linggo pa naman bago ang pasukan sa Maynila, kaya may panahon pa para pumasyal sa lugar ni na Carlos. Sabi ni Carlos ay kanila raw ang barko at maglalayag sila pabalik ng Samar dahil doon rin lang ang lugar nila malapit sa bayan ng Gandara. Kaya pala puro kilala ng mga tao sa barko si Carlos. Namangha si Carolina sa mga dinaanan nila papunta sa lugar ng binata. Parang nananaginip lang siya, ang ganda parang paraiso, may rainbow sa dagat at madami mga ibon ang nagliliparan. Iba-ibang makukulay na ibon. May mga isda pang parang nagsasayaw sa dagat na umaaangat at sumisisip. May mga nadadaanan din silang mga ibang barko na makukulay at magaganda, may mga tumutugtog ng musika. Lalo siyang nagitla dahil habang papalapit sila sa pier ng lugar ni Carlos, ay natatanaw niya ang naglalakihang mga gusali, may mga pailaw at nagagandahan ang mga bahay na malapalasyo ang laki. Bumaba sila sa pier at sinalubong sila ng magarbong parada. Parang ang reyna at hari ang magulang ni Carlos sakay ng karwahe. Tinanong niya si Carlos kung nasaang lugar sila. Dahil ang pagkakaalam niya ay walang ganong kagandang lugar sa bayan nila. Sabi ni Carlos na bihira lang ang nakakalam sa syudad nila na kung tawagin ay Biringan. Napapalibutan ito ng kagubatan at hindi mararating kapag walang kakilala sa syudad nila. Ipinakilala siya sa lahat ng kaanak ni Carlos at naging masaya at labis ang welcome sa kanya dahil sa magarbong pagsalubong na mayroon pang street party. Walang pagsidla ng tuwa si Carolina. Lalo na nang ipasyal siya sa mga universidad sa lugar na yon. Gusto na niyang doon na lang mag-aral. Nakapagpasya na siya na doon na manirahan. Pero hiniling niya kay Carlos kung pwede pa rin bang pumasyal sa bayan nila at nang mabisita ang kanyang magulang. Pumayag naman si Carlos basta mangako si Carolina na babalikan siya. At para ipakitang seryoso siya at binigyan niya ng sing-sing si Carolina bilang tanda ng kanilang pagmamahalan na hindi na sila pwedeng maghiwalay dahil nakatakda na silang mag-isang dibdib sa oras na bumalik siya mula sa pagbisita sa magulang. Nang sinabi ni Carolina ang takdang araw na bibisita siya sa bayan nila, ay inihatid siya ni Carlos sa isang parte ng gubat na may malaking kahoy na kung tawagin sa Waray ay Dalakit. Iyon daw ang tinatawag na portal para makabalik siya sa kanila. Nangako si Carlos na susunduin siya matapos ang 1 linggo. Nang pumasok si Carolina sa malaking puwang sa kahoy ng Dalakit at biglang nagdilim ang paligid niya at natagpuan ang sarili niyang nasa gilid ng mga burak ng kanilang ilog sa bayan. Nanlilimahid siya at parang ilang araw na napabayaan ang sarili. Para siyang pulubi na iniiwasan ng mga tao. Hanggang may nakapagsabi sa kanyang mga kaanak na natagpuan na siya. Umiiyak ang mga magulang niya nang makita siya sa ganung hitsura. Awang-awa sila. Sabi nila kay Carolina ay 1 year na siyang nawawala.